Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pina-DNA test ni Giselle si Morgana Go para malaman kung iisa lang ba ito sila ni Moira. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Tinanggihan ni Justin ang paghingi ng tulong nitong si Zoe sa kanya. Katwiran ni Justin, ayaw kong madamay sa pinagdadaanan mo ngayon, Zoe. Kaya pasensya ka na. Alam kong kailangan mo ng kadamay ngayon, pero ayoko nang magdagdagan pa ang kaso ko. Magpapalamig muna ako. Kaya naman iniwan ni Justin si Zoe. Pag-alis ni Justin, iniisip pa din ni Zoe ang itsura ni Morgana Go dahil alam niya daw sa sarili niya na si Morgana Go at ang mami Moira niya ay iisa at ang ginawa nito sa kanya na pamamahiya sa harap ng maraming tao. Gulong-gulo ang isip ni Zoe. Pagkatapos ay hindi pa siya tinulungan nitong si Justin. Samantala, nakauwi na si Moira. Iniisip ni Moira si Zoe. Iniisip niya kung ano ang nararamdaman ni Zoe ngayon dahil sa ginawa niyang pagtataboy dito kanina. Nagawa nga ni Moira na itaboy ang sarili niyang anak dahil ayaw nilang mahuli kung anuman ang tinatago nila. Ayaw ni Moira na masira lahat ng naumpisahan nilang mga plano. Kaya hanggat maaari ay titiisin niya si Zoe kahit miss na nga niya ito at gustong gusto na niyang mayakap. Habang nag-iinom si Moira, dumating si Madam Chantal. Humanga si Madam Chantal sa pinakita nitong si Moira. Sinabi niya kay Moira, "Morgana, mabuti naman at nandito ka na. Muntikan ka na dun ha." Kaya naman sumagot si Moira, "Well ma, okay na sa akin na malaman na okay na si Zoe." Habang nakikinig si Gilbert, sumabat naman siya sa usapan ng mag-ina at sinabi niya, "Madam, hindi ho ba iisipin ni Zoe na kayo talaga yung mami niya?" Kaya naman kahit labag sa puso ni Moira, sinagot niya si Gilbert, "Hayaan mong sumakit ang ulo nila kakaisip, katulad ng pasakit ng ulo ko nang dahil sa mga tanyag na yan." Kaya naman sumang-ayon dito si Madam Chantal. Sinabi niya kay Moira, "Well, you're right, but next time, huwag kang padalos-dalos. Huwag mong hayaang kontrolin ka na naman ng mga emosyon mo." Napapailing na lang si Moira sa sermon nitong si Madam Chantal. Dagdag pa ni Madam Chantal, "I would like to congratulate my dear daughter for new Morgana Go." Tumayo ang dalawang mag-ina para mag-celebrate at mag-cheers. Sinabi ni Moira dito kay Madam Chantal, at cheers para sa mga tanyag na walang kaalam-alam na buhay si Moira na nilapastangan nila noon. Ngumiti naman si Madam Chantal at sinabi, hindi din nila alam na hinahanda na ang hukay ng libingan nila. Nagtawanan ang dalawang mag-ina dahil tagumpay ang pagpapakilala ni Moira sa lahat. Samantala, hindi pa din maalis sa isip ni Moira na mag-alala kay Zoe dahil alam at ramdam ni Moira na dadamdamin iyon ng anak niyang si Zoe. Samantala, sa Apex naman, naisip nila ang ginawa ni Morgana Go dito kay Zoe dahil malakas ang kutob nga daw nitong si Giselle na palabas lang lahat ng mag-ina ang ginawa nila kanina. Subalit ito ngang si Doc Katie ay naniniwala naman na magkaiba si Moira Go at si Morgana Go dahil daw sa ginawa nito kanina na pagtataboy kay Zoe dahil hindi nga daw magagawa yon ng isang magulang sa kanilang anak. Hindi naman umubra ang acting nitong si Moira dito kay Giselle, kaya sinabi ni Giselle kay Doc Katie, "Kailangan ko talagang malaman kung sino tong Morgana Go na to." Kaya nagtanong si Doc Katie kung paano gagawin ni Giselle na alamin ang totoong pagkatao nitong si Morgana Go.
Isa lang ang naisip na paraan ni Giselle. Sinabi niya kay Doc Katie, ipapa-DNA ko ang babaeng yan. Kaya naman nagulat si Doc Katie sa gustong mangyari nitong si Giselle. Dahil hindi daw pwedeng basta-basta na lang nakuhaan ito ng dugo hanggat hindi ito pumapayag at kusang loob. Sa kabilang banda, nagpunta na sila Annalyn sa sementeryo kung saan nakalibing itong si Moira. Nagtataka si Harry kung bakit sila nagpunta sa sementeryo, kaya inamin nila kay Harry ang balak nitong si Chang Susan sa puntod nitong si Moira. Nakarating sila sa sementeryo. Naabutan nila Annalyn na hinuhukay nitong si Chang Susan ang libingan nitong si Moira. Kaya naman gulat na gulat nga sila sa ginawang ito ni Chang Susan. Pinagsabihan ni Lynette si Chang Susan na bakit naman nila ginawa na hukayin ang libingan ni Moira. Inawat ito ni Lynette. Sinabi ni Chang Susan na gusto ko lang makahanap ng patunay na totoo ang sinasabi ko na si Moira at si Morgana ay iisa. Kaya ito ako, huhukayin ko to para malaman natin. Inagaw ni Lynette ang pala kay Chang Susan. Maya-maya, dumating ang mga gwardya nitong sementeryo. Gulat na gulat sila sa pagdating nito. Si Lynette ang naabutan ng mga ito na may hawak ng pala, kaya siya ang pinagbintangan na naghukay ng libingan ni Moira. Nagpatawag ng pulis ang guard para ipahuli itong si Lynette dahil labag sa rules ng sementeryo ang ginawa nila. Nakiusap naman sila Lynette na pag-usapan na lang nila kung ano man ang nangyari, pero hindi pumayag ang gwardya dahil sila daw ang mapapagalitan ng mas mataas sa kanila. Samantala, nakarating na sa Apex ang ginawa nila Chang Susan na paghuhukay sa libingan ni Moira at si Lynette ang tinuturo nito na pasimuno sa paghuhukay ng libingan ni Moira. Kaya naman ni-report agad ito ni Joy kay Zoe. Nang malaman niya ang tungkol sa mami ni Zoe, tinawagan niya si Zoe at nang sagutin ni Zoe ang tawag niya, sinabi ni Joy kay Zoe na si Tita Lynette ay nahuli ng mga pulis, kaya sumagot si Zoe. So anong pakialam ko? Lasing pa na sumagot ito kay Joy. Sinabi ni Joy, nahuli sila na hinuhukay ang libingan ng mami mo. Tila nawala nga ang tama nitong si Zoe sa narinig niya mula kay Joy. Napasigaw siya ng mga walang hiya. Gigil na gigil siya at umalis agad siya para puntahan itong sila Lynette. Sa kabilang banda, na-report na din kay Madam Chantal ang ginawa nitong sila Lynette sa libingan ng anak na si Moira. Pinahanda ni Madam Chantal kay Gilbert ang sasakyan niya para magpunta sa sementeryo. Sumabat naman si Moira. Sasama ako, mama. Kailangan kong malaman kung sino ang gumagambala sa puntod ni Moira Rotacio. Ano kaya ang mangyayari kay Lynette? Tutuluyan kaya siyang ikulong ng mga ito? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!